Ang tanong dito, sinong unang-unang babato ng bato? Sinong unang-unang bibitaw? Why? There are so many secrets in the government that you cannot tell the people just because the constitution and the government will fail. Babagsak ang Pilipinas just because mawawala ng tiwala sa buong government ang taong bayan. And talagang, sabi nga kaya ni Mrs. mawawala ang Pilipinas sa mapa. Not because literally, but because the government itself is, lahat ng government sa mundo may sikreto. So, pag sinabi natin, should the men in uniform act? Like, paano? Paano? How? Paano kahit na gusto nilang kumilos, paano? Like, I also Blood. Yes, blood. Pondo. Saan galing ang pondo? Sino magpopondo? Sino may lakaw? And also, yung nagpopondo na yun, ano ako tanga? Bibigyan kita ng isang bilyon. Ano makukuha ko Without, sa'yo? Yeah. So, kahit sabihin natin kumilos tong, sige, yes, sa wakas kumilos na ang AFP, yes, kumilos na ang PNP. Ang tanong, bakit sila kumilos? For whose benefit? Yung question ni Joshua dito sabi niya, if the military is divided into two sides, officers and enlisted, where officers serves as the brains and enlisted serve as the body, where officers serves as the brains and enlisted serve as the body of the institution, the body will only act if the brain commands them to take actions. The question is how we can convince the brain to send command on his body to act in order to protect the Philippines. Yun yung papunta rin ako dito sa question ni Joshua kasi I still value this position na we as normal citizen should make it easier for our men in uniform to decide na protektahan tayo. And how are we going to do that? Mag-ingay tayo, let's make our voice louder. We show to the military men na, marami na kaming nakakaintindi ng sitwasyon. Marami na tayong if there would be any movement, we show up. If there's going to be any na nangangailangan ng warm body, we show up. If there's going to be any online way online to show our force, we show up, 'di ba? If we can undoubtedly do things that are earth-shaking, perhaps the military can perhaps it's easier for the military to decide kung ano man yung dapat nilang gawin. So let us do our part. But at the same time, I am also thinking yung sinasabi ni PRRD na parang hihintayin niyo ba yung tao? Sa totoo lang, wala rin naman talaga tayong ganong kalaking choice. Wala rin naman tayong ganong kalaking choice. The entire political landscape is putting a huge responsibility to ordinary citizen. Wala namang nakikinig sa atin. 'Di ba? So, meron na rin akong sa totoo lang ngayon, meron na rin akong space doon na parang yung military, mukhang hindi nyo na kailangang maghintay. Mukhang hindi nyo na kailangang maghintay, sa totoo lang. If you see that there are massive corruption, if you see that there is massive violation of the Constitution, you are the men of honor, loyalty and integrity. So, these are the things that you should see because it happens under your nose. So, yun. Ano lang ba magagawa naming mga ordinaryong citizen? Joey, meron pong totoo ba yung parang sa loob pa lang nila yung institusyon ng military or AFP, meron na rin, tama bang sabihin na meron na rin yung mga di pagkakaunawan doon or in unison pa rin talaga sila? Or Sorry? tama bang sabihin doon sa faction ng military na medyo hati na rin or so far solid pa rin sila na hati in a way na parang meron na rin talagang mga faction for the people na rin, same sentiments with the people. I think the military will always show a solid front. So ngayon, syempre, dahil wala namang nagkukudita, wala namang ganyan. Syempre, ang solid front niyan is that they are supporting the president. Yun yung solid front niyan. But, you listen to the retired military men. Ilang beses na silang nagsulat ng manifesto. Ilang beses silang nag-express ng kanilang disappointment. So, kung ang tanong mo, meron bang hati? I think meron. Kasi, bakit tumutunog yung mga retired military, di ba? Bakit tumutunog sila? So, meron yan. Yun nga lang kasi, syempre, hindi naman kasi katulad natin yung dynamics ng mga yan eh. Di ba? Hindi naman katulad natin yung mga yan. So, ang question really now is it ripe for the picking? Magde-decide ba itong mga magde-decide hanggang saan yung PC nitong
mga men in uniform na to. Hanggang kailan papayag ang PNP na maging troll farm lang sila? Hanggang kailan papayag itong mga ito na kapag may gusto silang pag-initan ng mga tao, ipo-pull out lang nila 5,000 of them and be sent to wherever kung sino man yung pinag-iinitan nila. 'Di ba? Hanggang kailan yung PC nila sa mga ganun? So, yun. So, I think if your question is hati ba sila, I don't think I don't think they will ever show na at the moment that they will ever show na divided sila or whatnot. Kasi lagi kahit hindi sila united, ang front nila united sila that they are following the rules of the command, ganon. Yun. So, pero whether or not at the back of it, we do not know. Kaya nga we want them to think di ba? We want them to reflect. Pero Joy, parang may nabanggit ka rin dati at anong kasagsagan ng KOJC ata to na parang natatak lang din sa isip ko na parang I think ang answer din niya sa question ko rin parang kinonfirm ko lang sa inyo. I was referring actually internally. Pero internally, yes, I think the voice, ang biggest clue is the retired. Kung meron talagang, makikita mo sa mga retired, meron talagang faction talaga. But yung may nabanggit kayo doon na yung pagkasuko ni Pastor Kibuloy, I think that's kind of a peek through what's inside. Kasi parang, di ba, parang yung... Kasi sumuko siya sa di ba? Sumuko sa di ba, tsaka merong letter doon, parang may binasa kang letter na, pasalamat, tapos nagtaka ka, bakit merong kuan dito? Akala ko isap lang. Bakit meron ding, ano ba yun? Police, isap yung, kasi sinasabi nila isap yung nag-facilitate everything. Pero bakit may pinasalamatan ni Senator Torrio na a different group parang sa Yeah. PNP ba yun or something like that? Tapos, so parang, yun pa lang. Parang siya, iba't ibang mga high-ranking official pala siya. Oo, tapos at saka sila Abalos walang kaalam-alam, sila Torre. Parang wow, okay. So they managed to do this act, such a huge act, controversial without the knowledge of all these people. So okay, gives me hope na okay, I think meron talaga siguro mga big fishes talaga dito na just waiting for the right trigger. But they are for us. Parang gano'n ata yung iniisip ko lang. Okay, Bisaya Mi, punta na tayo kay Miss Hannah, ha? Salamat po. Okay. Thank you, Bisaya Mi. Ayan. Hello, Miss Hannah. Hello, Miss Hannah. It's your time to shine. Ayun, so sorry, nakamute pala. So, actually, nag-check lang ako kasi yung naka-live. So, bago lang ako, as in, 2 minutes pa lang ako nakikinig sa inyo. Oh my God. Sabi kong ganon. So, yeah, nag-email pa nga ako sa inyo. So, I didn't know that this is how it goes. So, ang daming i-discuss. Pero syempre, let's keep it dun sa men in uniform. Right? So, ang pinaka-tanong lang kasi dito is like, should men in uniform act to save the Philippines? Syempre, kasi trabaho nila yun eh. Pero when you say, should act, like how? Kasi nga, di ba katulad sa comment ko dun sa private chat natin, di ba sabi nga, ang brain is yung mga officers sa PNP. And then yung nasa AFP sila yung body. Pero kailangan natin ng life, kailangan nila ng dugo, kailangan nila ng life to sustain them. So sa government pa yun nanggagaling yun. So parang when may din ako sa chat na nakita kanina na about Trillanes and the Oakwood. Actually, Trillanes, inaanak siya ng kapatid ng lolo ko. And then, tumawag yung kapatid ng lolo ko before. Sabi niya, Dikong, naalala mo, inaanak ko si Trillanes, nagreklamo sa akin yung tatay niya, parang hindi na nakikinig, parang wala na sa sarili. Sabi ng lolo ko, you don't know what these people are going through. Hayaan mo siya. Kasi kung may pinaglalaban siya lang nakakaalam kung ano yun. You don't know kung anong pinagdadaanan niya. Hindi mo yun alam kung sarili niyang desisyon yun. Hindi mo yun alam kung meron din mas mataas sa kanya na nag-encourage sa kanya na nandito lang kami sa likod mo. Kasi these people na mas mataas sa kanya na baka hindi nila kayang kumilos just because marami kasing powers that be, di ba? Na marami. So, as sa mga nasa service dito na nakikinig, alam niyo yan na once na paangat ka na ng paangat sa serbisyo, palalim ka na ng palalim na pumapasok ka na. Parang sindikato lang yan eh. Parang andun ka na sa loob, marami ka na information na nalalaman, marami ka ng secrets na alam. And as you go high up into the hierarchy, it becomes more political. Yes, and that also, it's unsafe. It's unsafe. Saan ka? Parang, alam mo yung topic natin, na topic mo is so broad that it touches everything sa Pilipinas. Hindi lang kung dahil sa West Philippines or whatever. It's so broad na parang sa email ko I emailed you about sa press ko ni Napoles.
Before that, wala pang alam ang mundo. Alam na namin sa family. Kasi isa sa mga nag-work sa Malacanang is also a family member. And ayun, tignan ko madulas. And then, scripted siya. Hindi pa siya lumalabas sa publiko. Scripted na siya. This Alice Go thing, I believe it's also scripted. Like, ang tanong dito, sinong unang babato ng bato? Sinong unang bibitaw? Why? There are so many secrets in the government that you cannot tell the people just because the constitution and the government will fail. Babagsak ang Pilipinas just because mawawala ng tiwala sa buong government ang taong bayan. And talagang, sabi nga kaya ni Mrs. mawawala ang Pilipinas sa mapa. Not because literally, but because the government itself is, lahat ng government sa mundo may sikreto. So, pag sinabi natin, should the men in uniform act? Like, paano? Paano? How? Paano kahit na gusto nilang kumilos, paano? Like, I also... Blood. Yes, blood. Pondo. Saan galing ang pondo? Sino magpopondo? Sino may lakaw? And also, yung nagpopondo na yun, ano ako tanga? Bibigyan kita ng isang bilyon. Ano makukuha ko sa'yo? Yeah. So, kahit sabihin natin kumilos tong, sige, yes, sa wakas kumilos na ang AFP. Yes, kumilos na ang PNP. Ang tanong, bakit sila kumilos? For whose benefit? Diba? So malaki siyang issue eh. Sobrang yung political issue natin, dapat ng mga Pilipino maging tayong aware at sa atin din magsimula kasi wala na tayong aasahan sa gobyerno natin eh. Tutuusin, wala talaga. Kapag sinabing dapat i-push kami ng mga Pilipino na ipaglaban ng West Philippine Sea, let's do our part. Like, ibalik natin ang ROTC. Ibalik natin ang values sa school. Because yun yung core ng community natin is tayo mismo na taong bayan. We make up the government. So yes, let's do our part. Pero pag sinabi natin, oy, kumilos naman kayo mga nasa position kayo, yung mga general, mga ganyan, wala tayong magagawa. I even know one general who was also, si Garma ngayon ang inaano sa PCSO. Inalok siya na maging PCSO. Umayaw siya. Ayoko. Matagal na retired yun ah. So, and then, tapos, that same retired general was also said na kakakuha lang ng GMA ng Hello Garci Fund sa kanya. Kakakuha lang ng Hello Garci Fund sa kanya, hindi niya ginalaw kahit 5 duling. Talaga? Yeah. So you know, sabi ko nga, di ba, sa email ko, mapapatay ako nito. Pagdadaan ka! Alam ko nakikinig sila, wala naman akong sinabi diba? Kung ano, pero at saka, tawag dito, this email that I use is also an email, a dummy email that I use just because, even nung pumunta ako sa Zambales, na nag-howling ako, imagine mo yung, eto sabihin ko talaga, wala akong pakialam. Yung may hawak ng howling doon ng Lahar. Nag-howling sila ng Lahar papunta ang Hong Kong Airport. Okay. Hindi sila nagbabayad ng maayos sa mga trackers. And then pinapunta ko na isang friend ko doon, sabi niya, punta ka nga doon. So, ano gagawin ko doon? Ano bang howling yan? Sabi, malay ko, ano ba yung howling na yan? Sige, basta punta ka lang doon. Pagpunta ko doon, hindi nakilala ko lang yung mga tao doon. Ako lolo ko kasi was a lawyer. So, lumaki ako na talagang marami akong alam. And then, isa rin siya sa namigay ng panahon ni Marcos ng mga lupa sa mga hukbalahap. Meron nga barangay na nakapangalan sa kanya sa Isabela eh. And I was asking him, bakit ang dami mong alam? And wala siyang maipakitang proof. He has never been employed anywhere. Sabi ko, ano ka ba? CIA ka ba? Parang kasi close ako sa lolo ko. So, ang dami niyang alam, sobrang dami niyang kinukwento and all that. And to imagine, nawala yung sarili niyang anak nung panahon ni Marcos. Pero hindi siya galit kay Marcos. Why? May batas eh. Diba? Meron tayong curfew, lumabas ka. Ngayong nakahamak ka, sisigaw ka ng human rights? Diba? Yung mga lumusisigaw ng human rights ngayon, naiinis lang din ako kasi siguro tinulungan ng lolo ko na the law is there to preserve the order. Tapos pag sumaway ka, sisigaw ka ng human rights? Diba? Parang kalokohan yung tinatarantado mo na yung batas. So sa akin lang, pag sinabi natin men in uniform, mahirap kasi sa kanilang kumilos. Dahil ipit sila eh. Backtrack lang ako ng konti, Miss Hannah. Maganda yung sinabi mo dun sa part na, and I agree with it, 100%. It's really about sacrifice. And the sacrifice should come from all directions. Yes. Hindi lang from men in uniform. It should also come from us. It should also come from, lahat tayo dito na gustong mag-nation building. Diba? Lahat tayo na gustong mag-nation building. I think the question today, yung kasing parang naging talakayan dun sa post ni Sas,
ganda kasi nung pagka-post ni Sas nung question kay Colonel Harold na, hindi, ang tinatanong ko lang po, ano po bang tingin ninyo sa corruption? 'Di ba? Kasi that's the pivotal moment of all this conversation that we are having. Is the military thinking that corruption is not a national issue? Because if that's the answer, if the answer is it's not, then we're doomed to disintegrate forever and ever. Amen. But if the answer is yes, then makakaasa pa tayo na maaaring may magbago dito sa Pilipinas. So, yun yung parang I think sa akin yun yung parang may kahit paano glimmer of hope doon na mukhang posibleng mangyari to na in somewhere down the road baka makapag-isip ang mga men in uniform that alam mo yun, that they would be willing to sacrifice and do something about what is going on. Of course, suntok sa buwan yun, hindi na, the question would still be there. The practical questions that you posed earlier would still be there. But at least kung merong recognition that corruption is a national security issue, we are holding on something na pwede nating pagsimulan ng mga gusto nating mangyari na. O sige, kung kaya nila gawin yan, kung yun yung mga usapan, then sige, usapan ng sacrifice to, anuhan na tayo dito, labasan na tayo ng sakripisyo and things like that, ganon. But if corruption is not a national security issue for these men that we trust, mahirap eh. Wala na tayong wala na, ang hirap. Doomed na. Kasi ako both sides of the family, actually both sides pero kasi one side lang ako, mother side lang ako, I didn't know my father. So sa mother side ko, doon ako lumaki sa grandparents ko. And my grandparents are my parents sa birth certificate. So basically ang nanay ko kapatid ko sa papel. So doon sa both sides ng grandparents ko, ng parents ko, technically technically kasi legal. Politicians up to the presidential. So lumaki ako doon sa usapan sa dinner table na namulat yung mata mo na may meeting sila. Alam mo yung gano'n. So, corruption, where does it start? Kasi, I remember, my lolo, tumakbo siya ng mayor, and then sinabihan siya ng tatay niya na lalaban yung tito niya. So, sabi niya, umatras ka. So, umatras siya ng unang laban. Pangalawa niyang laban, tumuloy siya. Nothing against Iglesia ni Cristo kasi I once wanted to be an Iglesia ni Cristo, di lang natuloy. So sabi ng Iglesia, kailangan nila ng kapilya. Next day election na, wala ng pondo. So sabi ng lolo, sige, bigyan mo ka ng 2 months kasi magbebenta ng lupa. So okay, bibigyan ko kayo ng lupa, ganyan. So ngayon, and yung lola ko, ang pinagdarasal niya, wag manalo ang lolo kasi nga madumi nga ang politika. And at that point in time, ayaw din siyang patakbuhin ni Marcos. Yun ang kwento bata pa ako noon, sobrang baby pa ako noon. So, and then, na-realize ko na walang pondo talaga ang mga politician. Kulang talaga yung pondo nila. So, tumatanggap sila ng under the table. Nagsisimula silang tumanggap ng under the table kasi sa simula, as a starter politician, wala ka naman talagang ganung kalaking pondo kasi naubos mo na sa politika sa campaign So, saan ka kukuha ng pera para mapatunayan mong kaya mong tumulong? So, tumatanggap sila ng under the table para may pang-pondo sila sa mga lumalapit sa opisina nila. Okay? Yun yung kapag malinis ka bang politician, doon ka nagsisimula. So, after a while, may lalapit na sa yung mga malalaking tao, may lalapit na sa na ganyan. Kaya nga sinasabi ko kanina nasa chat tungkol sa mga luxury pieces. Minsan, yung mga politician na meron na silang luxury pieces, dalawa kasi yan Minsan kailangan nila yon para lang din respetuhin sila ng mga malalaking negosyante sa nasasakupan nilang area. Kasi pag hindi, sasagasaan lang sila itong malalaking negosyante na kasi may kapit sila hanggang sa governor ng Senate. You know what I mean? It's a playing field. So, madali kasing maghusga and madaling mag-criticize, but if you're not inside and you don't know what's going on. I think Miss Hannah, I think Miss Hannah, yung kasi when we accept this culture of corruption and try to figure out where it started, we're really not gonna finish anything. I think the demand here is to recognize basics. And it is as simple as this. Wala silang basics You promised, the government promised that there's going to be 5,500 flood control projects and there's none.
This should be offensive to the core. We're not talking about their we're not talking about yung kung ano lang yung it's not even about your election campaign funds. It's not, these are the things that we cannot see. These are the things that our military men cannot see at this point while serving the and even if they see that, ibig sabihin parang hindi naman na yun part ng kanilang job description. The job description is that you protect the people in accordance with our constitution. Now, what are these people who are in power doing right now? Let's focus at that. You promise us that, you promise us that you're going to get the money from Land Bank and DBP, use that money to invest in Maharlika Investment Fund. Where is it now? These are the things that are really tangible. These are something that is current. This is something that affects everyone. So hindi ko natitingnan yung diyan. Ngayon yung kung kunwari yung mga Rolex nila and whatsoever na hindi sila rerespetuhin or what na. For normal citizen, I don't fucking care. Is that justified with your wealth, with your income, with your lifestyle? If it's not, then there's no justification of that. And that's the reason why they are being wala na sila sa way, nadidiskaril sila. Kasi pag upo mo, kahit na hindi ka politician, kahit na may uniform ka, because they are not scared. Kinakain na kasi sila ng sistema. I know. Kaya nga what we're saying here is that walang magbabago ng sistema. People cannot change the system on our own because we're also trapped in this BS system, in this shithole. But kagaya nga ng sinasabi ko, actually even in my post I say, but even organisms in a shithole must survive. And the question as it was posed, na should the military act to save the Philippines right now? That question actually is coming from the survival point of view. And that survival point of view is, if nobody's going to leverage or to fiscalize things, because, at this point, people cannot fiscalize. Ang power lang natin, bumoto. Ang power lang natin, di ba, at ang choices natin, napaka-limited. Wala talaga choice. Di ba? Wala talaga. Ngayon, again, kaya I find the question of SAS doon sa kay Colonel Harold Cabunok na, ano ba ang tingin niyo sa corruption? Ang pivotal ng question na yon. Kasi that would determine whether or not may pag-asa pa tayo o wala. Actually, ako tatanungin mo ko, wala. Unless talagang magsimula talaga siya from the barangay level, paakyat. Kasi hindi po pwede magsimula sa taas. Mahirap, sobrang hirap. Umalis ako sa family just because I didn't like it. So, nagsimula ako sa baba. Ang hirap umakyat. Sobrang hirap umakyat, maniwala ka sa akin. Sobrang hirap umakyat. If you're not going to use your connections, you will not get anywhere. And I don't use my connections. May nakikita ako dito sa mga comment na, galing ko sa ganito pamilya. No, sinasabi ko yon for the background. Pero kung ako, ang hirap lumaban bilang normal na tao. Sobrang hirap. And when it comes to the men in uniform, talagang naiintindihan ko sila kasi wala kang choice. Wala ka talagang magagawa. Kaya nga yung people power na yan, okay ako sa kanya, pero ang tanong dito, sino ba makikinabang? Yun ang tanong kasi, yun ang laging tanong dito. So, laging ang lugi dito is yung mamamayan. So, yun. So, medyo marami na nag-iintay. So, maybe I can go. Balik na lang ako later on sa ibang mong live. Bye-bye. Yeah, well, you can join anytime. Tambay-tambay lang dito. Mahaba-habang mga usapan dito. Ayan. Pero, at the moment, bigay muna natin ang floor kay Cheryl A. Remetilla. Sabi ni Gallows God, Miss Joey, I think they're distracting us with WPS issue para exhausted kami. And we won't even think about the stealing and plundering they're doing in front. Actually, yes. namin yan before, Gallows God. Kasi nga, ayaw ng administrasyon na mag-alsa kayo sa kanya. So, bibigyan niya kayo ng trabaho, ibibisi niya kayo. Ay, si Alice Guo is artista siya ngayon, scripted siya. Thank you for the time and everyone. Salamat. Pasensya na sa time na kinain ko. Okay, ayan. Hello, Miss Cheryl? Yes, yes, Miss Zoe. Ako sobrang yes na yes kasi kanina ba tayo aasa pero sa mga kagaya ni Colonel Cabunok talagang hindi natin siya maaasahan kasi nga di ba parang propagandist nga siya ng Marcos administration Diyos ko wala talaga yan lalo na si Brown na di ba aw kasi siya ng US so meron pa din kasi daming galit na galit ang daming nagme-message sa akin galit gusto niyo ba ng kwentong barangay? Yes, syempre. Machismosa tayo Okay, sasabihin ko po ito babasahin ko to. Pero
Pag binasa ko 'to, hindi ko alam kung totoo to o hindi, okay? Okay. Ayan. Kwentong barangay nga lang eh. Oo, kwentong barangay lang. Ano, So, hindi ko half-half alam yan. kung totoo to o Kaya nga hindi. half-half. Half-half nga. Half. Oo. Sige. Ayan, okay? So, itatago natin, ang mga character sa kwento na ito ng sorry Tita Cheryl, in-interrupt na naman kita. Ayan, ito ang sabi, Jennifer Sevilla Dance Troupe ngayon ay nagkakaroon ng bagong kultura. At ang kultura na ito ay ang ano ba 'to? Ang chocolate culture. Favoritism, bata-bata system, controller family influence, immorality, doctored accomplishment for promotion, papogi, corruption, discrimination, political power play, accomplishment for own glory and not for the mission. Yan ang chocolate culture. Si General Chocolate, si General, sinad lang naman kasi sa akin to ng, kasi pa nagsisend nito. Si General Chocolate is on the mood again to designate and promote his favorite officers, the office warrior controller boys. Si Chocolate number 1, who has less than 1 year in the service, was designated as the internal chocolate guy effective July 17, 2024. Yung position daw na yon is a 2-star position. Ipopromote pa kaya ni Chocolate itong bata niyang buong buhay niya ay naging Chocolate number 1 kahit less than a year na lang sa service. At kung hindi naman ipopromote, bakit pa dinesignate? Ito namang Cloud9, mukhang nagkakaroon ng power play doon sa Jennifer Sevilla Dance Group Class 93. Ang objective ng MTV 93 is makuha nila ang chief doon ni Cloud9 number 1 and Cloud9 number 2. With the manipulation and influence of Ferrero Rocher at saka, ano ba to, ibang mga chocolate, at ang balita ay fake din ang mga gold wings noong gustong i-promote na Cloud9 number 1 and Cloud9 number 2. Ang haba nito, shit. But anyway, teka, hindi ko na mabasahin yung masyadong pasabog yung gitna eh. Ayun. Meron na daw rumblings among Jennifer Sevilla Dance Troupe. And dahil nagkakaroon nga rin ng mga diskriminasyon sa pagde-designate ng kung sino-sinong chocolate. Teka ha. Napakahaba nung ano niya. Haba pala nito. Ay, nakakaloka. Sobrang madetalye. Shit! Wag na, hindi ko na sasabihin, baka madulas ako. Ayan. Ayun. So, ang gusto niya, maalis na daw talaga si Chocolate. At maimbestigahan daw ang lahat ng anomalya na involve itong si Chocolate. May nagtanong kasi kanina, 'di ba, kung kumusta sila ngayon sa Jennifer Sevilla Dance Troupe. Nagkakagulo within the Jennifer Sevilla Dance Troupe ngayon. Mababa ang moral ng mga dance troupe members. Sa lahat yung sa Cloud9, sa Chocolate River, at saka doon sa Choco Crunch. Ayan. Nagkakaroon ng maling kultura which could eventually destroy the integrity and credibility of the Jennifer Sevilla Dance Troupe. Meresi yan pagka nagkagulo talaga. At ito ay, yung Chocolate ba, Miss Joey, si Kuwate, yung isang grupo, si Kuwate. Ayun. Jennifer Sevilla ay, naku, mga opya kayo sa mga kaklase ninyo, sasabihin nila kung sino yung Jennifer Sevilla Dance Troupe. Ayun. Ayun.
So, yun. Chocolate has already fulfilled his dream of being, he needs to come out with all the benefits and pabuya. Hindi si Anton Lagdameo to. Ayun. Oo, hindi kasi Jennifer Sevilla eh. Ayun. Low moral talaga, pero tahimik lang nga, dapat non-partisan and apolitical. Pero I think it's impossible to be apolitical anymore. Yun nga, yung yung isang question na, kaya hindi sila makakilos, kaya hindi sila makaputak. Of course, pinoprotect nila yung kanilang posisyon. But because of what's going on right now, at binuko na sa akin lahat ng mga discrimination, mga appointment, designation, kinambular, na hindi masubstantiate at mabaka pa ng mga proper credentials. Dami ng mga kinuda dito. So, paano ko sasabihin to? Ang tawag dito, dahil sa ganito, meron ring threat doon sa career. And I think, pagka nalalagay sa ganito yung mga men in uniform, mas lalo silang makapalapit doon sa reflection na I think we have to do the right thing now. Ganon. Oo, kasi di ba, remember Miss Joey, yung time ni PRRD, si PRRD pa nga nagsasabi, ano ba, kayo, ayaw nyo na ba sa akin? Gusto, di ba, ipinahamon pa nga niya yung mga generals Kung ayaw na sa kanya, sige kayo na. Di ba? Tapos ngayon, ginaganyan sila, parang binabastos talaga sila. Inaano sila talaga Kaya alam mo na yung Colonel Cabuno, alam mo na yung mga ano niya, may ano sa kanya, may entertainment. Diba? Sorry sa kanya, pero nakapagduda, diba? Yung mga ganon. Nakikita naman talaga nila yung sobrang corruption sa ano natin, sa ano natin. Grabe. 1 billion na and then ito pa yung pati si Lisa, nakikikorap. Hindi naman niya dapat pakialaman pa yung bahay pa nga ng sobrang buong. Hindi naman siya Diyos ko, pinawasak niya talaga yung pinabago niya talaga. Ginawa niyang resort, di ba? Yung sabihin, sobra talaga, grabe yung corruption. Tapos sila parang, parang wala lang. Yung, paano yung concert ni BBM? So, okay lang yun. Pati nga mga kakumpiti, sumisigaw nga Yung Prof. Shelo Magno nga, nasundan ko siya doon, sabi niya, pwede nang ika-impeach ni yun yung BBM yun Di ba? Ibig sabihin, talagang yung sila na mga nandun sa talagang hindi mo masisisi kami tayong mga tao na mag-isip na parang sila, parang may payment sila, di ba? Kasi bakit hindi ka makakibo samantalang sa panahon ni Duterte inaano pa sila, di ba? Yung parang inaano pa sila ni Duterte na sige, anuhin niyo ako. Kung ayaw niyo na sa akin. Iba, di ba? Oo. Alisin niyo ako. Sabihin niyo sa akin na ayaw niyo na, hindi niyo na ako gusto. Aalis ako. Ganun kay President Duterte. Pero ngayon, ano nangyayari? Diyos ko. Tapos ganun pa siya magsalita. Yung sasabihin niya na kasalanan niyo kasi corrupt yung binoto niyo. Grabe siya. Kaya nga ako sabi ko, Diyos ko po, yung sa election, 2025 election, Diyos ko, wala namang malaking maidudulo talaga sa atin yan. I mean, sorry to burst the bubble of, the only thing that we should capitalize sa 2025 election is at least to make them feel our presence. Kasi kung yung kahit sa isang karating power, hindi pa natin ma-exercise ng bongga, wala talagang insignificant pa talaga tayo until kingdom come. Ganun. Wala talaga tayo at all. It's better to Diba, pwede naman siguro, ano ba yung sa election, yung halimbawa, wala siyang kalaban, di ba? Wala siyang kalaban. Di ba may percentage doon na para manalo siya, ganun ba yun, na kailangan ganito yung abutin ng boto niya? May ganun ba sa COMELEC? Meron bang ganun? Or basta may boto siya, panalo na siya? Pagka walang kalaban. Meron ba yung certain pag walang kalaban? Oo, kahit ilang boto. Kung kumari, kahit 5 lang yung boto niya, tapos wala siyang kalaban, panalo siya. Kasi highest vote Wow. Pero kung hindi siya iboto, pero kung halimbawa, di ba, kung ipapakita ng kanyang mga constituents, hindi na siya gusto, as in yung konti lang talaga yung bumoto versus doon sa mga, di ba, yung mga registered voters doon sa lugar niya, di malaki yung tuyo sa kanya, ibig sabihin, hindi na siya gusto, di ba? Oo, actually, at least, it becomes a political statement. It becomes a political statement. Ito yung kunwari, parang, kasi, registered voter wala na tayong, oo. Kasi malimit, ganun yung nangyayari. Teka lang. Ang registered voter, let's say, sa probinsya niya, naitago na lang natin na Abra, ganyan. Kunwari, ang registered voter dyan is
500,000, tas ang bumoto lang 5,000. Oo. Ina, nakakahiya. Yung ganun, di ba? Parang, kasi di ba wala mga kalaban dapat ganyan nga dati. ganun. Oo, dapat nga ganun para malaman niya hindi na siya gusto, di ba? Yung ganun. Mahiya naman siya, Diyos ko. Kasi malimit ganun, wala namang kalaban eh. Kasi sino ang kakalaban? Nasanay na doon na mapulit lang sila. Creative na ngayon yung mga Pilipino on how they show their power, ganun. So it's not just about voting tapos yung, kasi sila, di ba parang pinalaki tayo na, hindi, kapag election, mamili tayo, ineme, ganyan, parang, pinalaki tayo na parang, pina-feel nila sa atin na kunwari may choice tayo. Bumoto ka, bumoto ba yan mo, ganun. Kahit choice. Oo, kahit ako yung anak ko, yung anak ko nung first time niyang bumoto, hindi ko talaga siya inanuhan, hindi ko siya inanuhan talaga kung sinong gusto niyang iboto, ganun. Nakiusap lang ako sana sa kanya, sabi ko si Inday Sara kasi, si Inday Sara baka gusto mong kasi ayaw niya talaga kay BBM Lenny kasi siya kakamping siya. Sabi ko, kahit si Inday Sara pero hindi talaga si ano yung inano niya, binoto niya si Kiko. Sabi ko, fine, di ba? Magkaiba yung ano namin eh. Ganun kasi tayo eh. Kapag yung wala na kasing yung walang kalaban ba yung mga lugar malimit ganun eh, di ba, mga sa Congress, sa mayor, wala eh. Malimit ganun, kanila na yung, parang sila na may-ari ng lugar. Saklap eh, wala silang kalaban. Oo, wala na, di ba? Kaya kapalit-palit na lang sila eh. Kaya ang yaman na nila tuloy, na kahit na sa kaapu-apuhan nila, wala na. Naka-Hermes na yun. Totoo. Kahit sa kaapu-apuhan, kasi sila na yung may hawak nung sila may-ari na eh. Parang nakakapagod yung ganun din, no? True. Anyway, Tita Cheryl, pagbigyan na natin si JL para maya-maya ay makapag-end live na tayo at matulog na tayo dahil Lunes na. Ayan. Thank you, Tita Cheryl. Ayan. Ikaw ang nagbukas at nagsara ng live, di ba? Ayan. Hello, JL. Hi, Miss Joey. Mukhang ako na naman yung huli Oo. Ayun. Anyway, yung take ko lang, ang topic is about yung sa AFP, tama? You may answer the question. Should the men in uniform act to save the Philippines? Kasi yung question na yan, kasi parang ako kasi ang take ko rito is yung AFP or yung armed forces natin. I'd like them to be lang talaga, observer, pero nagme-maintain pa rin ng tawag dito, peace and loyal sila sa Constitution. So, medyo, as much as I want na yung admin natin is ma-call out, as much as possible nga, mapalitan na. Pero ako, ang take ko dyan is yung AFP should be talagang completely last resort, apolitical, non-partisan. So, kasi pagka yung medyo mape-pressure sila na yung dapat labanan nila yung droga or corruption kasi nasa executive side yan dapat talaga kasi. Sa AFP side, siguro parang i-maintain lang na hanggat nasusunod ang Constitution, mas gusto kong masunod nila ang Korte, Supreme Court. Kasi mahirap maging president na magkakaroon sila ng political side eh. Yung parang magiging partisan na rin sila. Kasi although doon din naman ako sa side na nakikita kong marami talaga ang corruption. Ay, lagi naman ako sa live mo, Miss Joey, di ba? Alam mo naman yung stand ko. Pero hindi sila dapat makialam sa political side of things eh. Sa atin yon. Pero halimbawa, nagkaroon ng uprising na tayo mismong mga tao, dapat ma-maintain nila na na-express natin yung freedom natin, freedom of expression. Hindi dapat tayo na susupil, gano'n. I don't think they are being asked naman to choose a political side. Yeah, kaso kasi kasi parang I don't know pero kasi sa AFP parang wala namang silang mandate na proactively or motu proprio na habulin yung halimbawa droga unless siguro na nakita nila
on the spot na may transaction na gano'n. Wala namang JL, hindi naman pinag-usapan yung habulin nila yung droga. That was never, hindi, yung nababasa ko. For this discussion, for tonight's discussion, hindi naman nakasama yun. Hindi naman kasama yun. In fact, ang question lang for tonight was really, tawag dito, ang hinihiling is the men in uniform, should the men in uniform act to save the Philippines now? And the action that is asked from them is rooted from all the corruption. The act needed from them is action against corruption that plague our government. Yun. So wala naman yung hindi naman part nung, it was part of the conversation of SAS and Harold, Colonel Harold. Pero for tonight's conversation, ang topic lang is really umiikot doon sa paano kapag corruption na yung usapan. Ayun. Sa corruption side. Well, kasi talagang dapat talaga naman lahat against sa corruption. Pero kasi pag AFP sa corruption, kasi ang AFP kasi talagang parang naka-standby lang siya dapat eh. Hindi siya nagiging, kasi ang enforcement ng against, kasi ang corruption, di ba, labag sa batas natin yan, dapat fina-file yan. Tapos, ang nag-enforce talaga yan is mga kapulisan. Pero siguro pag dumating sa point na sobra-sobra na, yun nga yung sinasabi ko, pag nagkaroon tayo ng uprising na tayo na mismong mga tao, yun yung nakikita kong magiging role nila na protektahan tayo dun sa rights natin na tumayo against corruption. Pero kasi as much as possible, yung AFP parang pagtingin ko sa kanila is... Meron ng 500 billion. Magkano yun? Magkano yung ginagastos sa flood control project? 300 billion pesos more or less na ginastos for flood control project for one fiscal year that can't be identified. So what do you do? Pero yun nga, meron pa rin dapat na pagdaanan yun. Well, ideally sana na due process na bakit nga ganyan, bakit gano'n. Kasi magiging yun parang arbitrary na pag ng AFP, ay, eto, koruptong gobyerno na to. Paano pag yung susunod naman na government, parang magiging partisan na sila eh. Yun lang yung side ko, yung point ko. So, ibig sabihin, talagang we have to endure this kind of, situation. Hindi naman, ako, yung sa side sa AFP side, hindi, dapat tayo, maging maingay pa rin tayo. Kung may nakikita tayong mali, call out natin. Tapos yung AFP... Wala ka nakikinig sa atin, JL. Well... Wala nakikinig sa atin, JL, di ba? Ayan. Hindi, kasi napapansin tayo. Tinitira nga tayo, niyayari nga tayo na ilang mga vloggers ang tinitira, ginugurgur, di ba? Ako nga hindi naman ako... It doesn't put a dent on corruption. Nahiya ba sila? O tinitira nila tao, pero hindi sila nahihiya sa ginagawa nila. Admittedly, tawag dito, napansin, kumbaga, tawag dito, obviously, apparently, talagang yung corruption, sobra-sobra ngayon. Kumbaga, dati takot pa nung yung previous admin, yung kay Digong, talagang gumanda dahil nga hindi sila makagarapal. Ngayon, garapal na garapal talaga, pero yun lang yung point ko. But you think that it still has to go through the due process of law? Yeah, kasi magulo pag walang ganun. Kasi sino magde-decide? That means, so that means we have to endure this. Well, unfortunately, ayun nga. Pero yung AFP... That answers the question of a lot of people na yun. So, we don't really expect too much change in this country. Wala. Hindi, kahit ako nagdudugo ang puso ko, galit na galit ako sa mga nangyayari ngayon dahil nga nakatikim na ng Duterte leadership tapos balik sa ganito, pababa ulit. Pero kasi... pero kaso ayaw mo rin naman na kumilos ang AFP. Diba? Hindi kasi, siguro dapat, yun nga, yung parang yung, tawag dito, yung sentiment din nila. Well,
Hindi ko sure kung sentiment nila, pero parang yun yung naririnig ko na pagka kumilos ang tao, poprotekta ang AFP. So pag tayo naman kasi ang nanguna, walang magagawa ang AFP kundi protektahan tayo dapat. Yun yung point ko. Ang AFP observer, hindi na tayo pero hindi pwedeng protektahan ngayon, di ba? Pero hindi pa pwedeng sila yung sila yung mauuna eh. Kasi magiging president na magkakaroon na ng political sila na kung sinong halimbawa ayaw nila yung presidente, lang, kumbaga regardless kung gusto natin or ayaw natin yung presidente. Parang nagkakaroon sila ng political bias na nun pagka ganun. So talagang ang feeling ko dapat sa atin magmula. Tapos poprotekta lang ang AFP sa atin, yung freedom natin, patalsikin. Kasi nga, nasa atin naman yung mandato ng mga yan eh. Kung kaya natin silang patalsikin, Is it possible in this kind of, in our current situation, is it possible to really stage like a mass movement or Well, posible pagka talagang pagka nag-iingay at nagma-mass movement at nagiging critical, ginugurgur eh. 'Di ba? Posible kasi nga yung tatay niya napatalsik eh. Hindi pa uso ang social media noon. 'Di ba? Pagka tayo umabot na rin kasi medyo pa eh. Iintayin mo yung mass movement and then AFP will act. Ganon. To protect, to preserve yung natin, yung rights natin. Kasi usually naman kasi ang revolution, 'di ba? Parang nagpo-protest ka lang, lumalaki. Tapos hanggang napipilitan ng well, kulang pa. Kasi pero darating sa point na gano'n, pagka talagang pag di lumaki, deserve natin 'to. Ganon. Ayun. Kaya ganun talaga eh. Kasi ang tawag dito, as much as I hate to admit it, binoto ko rin yan. Nabudol din ako yun eh. 'Di ba? Ganun ang sistema natin. So doon muna tayo sa election. Why nothing is gonna happen in this country? Yeah, unless ma-ensure, kaya nga napaka-importante yung election. Pakita natin yung Duterte-ista vote. Lakasan natin. Much. The best thing that can happen is that we make a statement and that's it. Well, pagka ang nailagay natin sa Senate is makaka-block sa impeachment ni Sara. Tapos we're not sure of that. We put up a government who would prep Sara for 2020, but it didn't happen. Diba? Yeah. So we're not really sure. Yan, parang sinasabi mo is life sucks. Talagang yun yung reality ng life, maraming budol. Well, ang sinasabi ko is that if we're not going to take risks, wala talaga mangyayari sa atin. If we're not going to collectively sacrifice, wala talaga mangyayari sa atin. Kaya I'm for the Duterteista vote na solid kung sino yung i-endorse ni PRRD plus siguro kung kulang. Basta kasi meron pa rin yung may impact pa rin yun. Ako lagi ko kinaklarify yung Duterteista vote na yan. Yung Duterteista vote, that's really a statement. That's all there to it. Statement. 'Di ba? Yun lang talaga yun. Is it going to save the Philippines? No. Is it going to change our government? No. Pagpaparamdam lang tayo, hoping that pag naramdaman nila na nandito tayo, merong matitikel. Ayan. But it doesn't guarantee anything. But like I said, ano lang to, I'd rather die trying. But and it will definitely realistic ako dun sa kung ano ba talaga exactly yung kalagayan natin dito. So yun. And siguro baka hindi kasi nasundan ni JL yung start ng discussion, kaya yung approach niya is maganda yung yung summary ni Bisaya Mi kanina, na sabi ko nga kay Bisaya Mi, for a while I also believe, I seriously believe doon sa let's make it easy for
for the men in uniform to do their thing by setting up a movement, mag-ingay tayo and whatnot, ganyan-ganyan. But apparently, in this kind of government, it can be very difficult to mount a mass movement. Pero ako, It's Joey, very, very difficult. So, if we cannot do that, and there is no other option, and dun sa massive corruption na nangyayari, nobody's going to leverage it. Hindi naman makapagsampa ng kaso ang ordinaryong tao. Ayun. So, pero ako, to add, Joey, yung kay, ano pangalan natin? Yung kausap ni Sas ngayon, si Colonel Harold. Ano ba? Harold. Ako naman, ang ayoko sa kanya, dapat nga, hindi na nga siya nagsasalita, tahimik ka na lang. Kasi pag, yun nga, ang point ko kasi sa AFP, ano ka lang i-maintain mo nga yung, kasi, ang tawag dito, loyal ka dapat sa Constitution. Oo nga. So, ano yung sabi ng Constitution? Protect the people, di ba? Yeah, and also, so who's protecting us now? JL? Who's protecting us now? Yeah, yung problema kasi, loyal din yan sa Commander-in-Chief. Which but is their agreement is with the Constitution, not with the Commander-in-Chief. Kaso, nandun din yun sa Constitution. Na sa Commander-in-Chief ang ano nila, yun yung pinaka-task nila, di ba? So, that they take orders with the Commander-in-Chief, but their allegiance is not with the Commander-in-Chief. Their allegiance is with the Constitution. Yeah, tapos pagka pinasukan natin ng ganun nga na yung dapat sa corruption and ano ba yan, sa war on drugs, magiging sila na magde-decide. Yung Commander-in-Chief ko ba pinapatupad pa to o hindi? Exactly. Oh, magiging dapat political. Dapat mag-reflect, di ba? Kumbaga, yun ang kanilang mandate. Magiging political. Constitution. Wala nang korte. Walang nagkorte na nagsabi na guilty tong commander. They are mandated by the Constitution to protect us. Ang problema kasi, if the Constitution is not being followed and the people are not protected, JL, flood control project na 300 billion na hindi na ipatayo, that will kill people. I understand that, Joey. Kaso, are we protected in that scenario? Sino magdi-discern ngayon sa AFP? Meron ba tayong AFP Supreme Court na sasabihin? Yung Commander-in-Chief natin lumalabag sa batas. Di ba? Ako, kilala mo naman ako. Gusto ko talagang, as much as possible, gusto kong ganun na mangyari. Isa Supreme Court mo yung pag naghanap si AFP ng ano? Hindi, yun nga kasi yung point mo is parang dapat ma-discern nila na protect the people, di ba? So ibig sabihin, yung Commander-in-Chief, hindi sinusunod yung Constitution. Pag-isipan bakit bawal ba mag-isip si AFP na, yung Commander-in-Chief ko, constitutional pa ba yung ginagawa? Is he protecting the people with the decision is making? That's within the Constitution, right? Because the Constitution requires them to protect the people. Ayun nga kasi, parang kailangan yan ng parang dapat tao muna ang kaya parang naman nangyari sa people power natin. Tao muna. Tapos sunod ang AFP. 'Di ba? Saan nanggaling yung tao muna? May mandate nga sila sa Constitution na they have to protect the people. Ang hirap kasi sino yung sinasabi kasi natin JL na yung tao muna ang magsisimula. Yun lang yung sinasabi natin kasi yun yung prudent. Pero mandato, ang pinag-uusapan, wala ba sinabing ganun? Sinabi sa Constitution, protect the people, di ba? Paano pa yung diyan sa sinasabi mo, Joey, sino magde-decide sa side ng AFP? Sila. Yung pinaka-general, di ba? Whoever. Hindi naman sinabi na yung pinaka-general. Well, ayun lang. Mahirap kasi pagkakasing walang system eh. Kaya mas maganda. Kasi nga, pag-protect the people, ibig sabihin na violate na lahat ng mga lahat ng constitutional provision dyan, majority dyan na violate. So wala nang system at that point, so wala nang Supreme Court, ba't hinahanap mo pa sila? So at that point, ba't pa sila hinahanap? Ano ba? Yung na-violate, sino nag-decide nung na-violate? AFP. So sila na yung mag-judge noon.
Okay. Well, basta yun lang yung take ko. Don't take it against Bisana, pero kaparte pa lang ako ng pinaglalaban natin. Pero parang yun lang yung side ko. Yun lang yung sinishare ko. Anyway, ayan. Nagets ko naman. Ayun. Pero, ang tawag dito, I hope you, you rewind the, feeling ko hindi mo napanood yung first part ng live. Maiintindihan mo kung bakit ganito yung line of questioning ko. Okay, medyo actually late na akong pumasok, pero panoorin ko rin. Ayun. So, anyway, teka, mag-end live na ako, JL, at maraming salamat sa mga umakyat ngayong gabi. At